In chapter 24, in the book of Luke chapter 24, if you remember, did you remember this thing? Amen? If you remember, you know what? Dito, especially on chapter 23, before chapter 24, naguho yung lahat ng kanilang pag-asa at pangarap. Katulad ng mga tao ngayon, katulad ng maraming mga Pilipino ngayon na umaasa saan? Saan? Sa ganda ng ekonomiya sa ibang mga bansa. Hello? But to be honest with you, libo-libo, no, na mga Pilipino ang pinababalik ng Panginoon para sa ating bansa. Why? It's because, to be honest, no, let me say these things, naniniwala sila na doon sa ibang bansa giginawa ang kanilang buhay. But listen to me, right now, binabago ng Diyos ang sitwasyon. Why? It's because naniniwala tayo na mayroong magandang plano ang Diyos para sa bansang ito. I don't know kung yan ang nasa puso nyo. I don't know kung yan ang pinaniniwalaan nyo. But sino makakapagsabi sa isang matatag na ekonomiya, sa isang pagpitik lamang, bumagsak ito? And if you're going to hear kung ano yung mga interview sa kanila, hindi nila alam kung paano sila magsisimula. Why? It's because hindi simple yung dumating sa kanila. Tama po ba? Always remember, God is always in control. Remember, sa time, you know what? Ng Babel, remember that? No, the Tower of Babel. Ano nakita ng Diyos? Nakita ng Diyos yung puso at isipan ng mga tao. Hindi lamang yung kanilang ginagawa. Why? It's because if you're going to see, the motive is right. Nalin, abutin ng Diyos. Subalit ang problema, ano ang problema doon? Come on. Ano ang problema doon? Ano ang problema doon? Turn your Bible. I thought na alam niyo na. Okay, turn your Bible. Genesis. Is that 11? Is that 11? Okay, read it. Sa simula, iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Pag sinabing iisa ang wika, you know what? Hindi ibig sabihin, no, na lahat sila Tagalog. Did you get this? No? Okay? Sa simula, iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ng kanilang semento. Ang sabi nila ngayon, magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo. See? Makikita mo, merong bang mali na abutin ng Diyos? Wala. Tama ba? Kasi from the start, if you remember, sa panahon ni Adam o ng naunang tao, kapiling ng Diyos ang tao. Did you read that in your Bible? Amen? Paano ko nalaman? It's because, you know what? In the Bible, nakakausap ng Diyos si Adan. O ng naunang tao. But the only time, you know what, na sila ay nagkaroon ng separation nung ang tao ay nagkasala. Hindi na maaaring panatilihin ng Diyos ang tao sa kanyang piling. Why? Dahil siya ay banal. Then doon mo makikita kung gaano ka-pure ang Panginoon. Amen? Sa kanyang labas hanggang sa kanyang kaloob-looban, kung gaano siya kadalisay. Amen? Mula sa kanyang panlabas ng kanyuan hanggang sa kanyang kaloob-looban, kung gaano ka dalisay, kung gaano siya kabanal. Hindi niya pwedeng konsintihin, even though siya ang lumikha, even though sa kanyang hininga nagmula ang tao,
Still, kinailangan niyang i-separate ito. Ang tanong, mahirap ba sa kanya yun? Yes. Why? Dahil alam niya na yun ay nagmula sa kanya. Ang buhay na kanyang ibinigay sa tao, malinaw, no, na ito ay nanggaling sa kanyang piling. That's why the moment na ito ay hiwalay mo, I tell you, no, parang sa mag-asawa, sa tingin mo, ang mag-asawa masaya kapag sila ay magsa-separate? What do you think? Is that I know it's not good na makita mo na ang isang mag-asawa ay separated. Tama po ba? But to be honest with you, ay naiintindihan ko at nauunawa na hindi madali yun. At higit sa lahat, hindi masarap sa pakiramdam na ang dating magkasama o ang dating pinag-isa ng Diyos ay maghihiwalay. Because of what? Dahil sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Tama po ba? No? Pero ano ang mas masarap sa pakiramdam? Bilang mag-asawa, masarap sa pakiramdam, you know what? Ano man ang pinagdadaanan nyo, pero iisa kayo ng spirito, iisa kayo ng isipan, iisa kayo ng lengguwahe, iisa kayo ng tinig. Why? It's because alam mo, ano man ang dumaang bagyo, I tell you, lahat ng ito ay you know what? Titiisan mo o kakayanin mo. Why? It's because alam mo na hindi ka nag-iisa. Meron kang katuwang sa buhay. Tama po ba? No? Napapalakas ka sa oras na ikaw nanghihina. Why? And that is the reason kung bakit binigyan ng Diyos, no, ng katuwang ang lalaki. And not only that, most especially to fulfill God's mandate. To fulfill the plan of God sa kanyang buhay. That's why always remember, you know what? Sa bawat mag-asawa dito, siguraduhin natin na ang ating asawa kasama natin. Kung ngayon sila ay wala ipanalangin nyo, huwag kayong tumigil sa pananalangin. Pastor, nagsawa na ako. Huwag kang magsawa. Why? Dahil mismo ang Diyos, hindi siya nagsasawa para ipanalangin ka. Am I right? Ano ang buhay mo noon? Ngayon, ano ang buhay mo? Kung merong pagbabago, kung binago ka ng Diyos, thank God for that. But always remember, kung ngayon, yung kapartner mo, yung merong problema, still, ikaw ang gamit ng Diyos para manalangin sa Kanya. Let's continue this. Verse 3, nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing maputi para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ng kanilang semento. Ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit. Upang matanyag tayo, huwag nang magkawatak-watak. Look at the motives. One, para sila ay matanyag. It's okay na hindi sila magkawatak-watak. It's because doon mo makikita yung lengguwahe ng isang pamilya. Pero, yung matanyag sila, that is a different thing. Amen? Listen to me. Ito yung dapat na may correct sa puso ng bawat isa. Tayo ba ay nasa ministry para matanyag tayo? Amen? That's why, listen, if we are the church of God, if we are the church of Christ, siguraduhin natin ang motibo ng puso natin, hindi para tayo ay matanyag. Subalit para tayo ay magamit, maging behikulo ng Diyos for these last days. Para itakbo natin kung ano nasa puso ng Diyos. Isulong natin, hindi iatras. Tayo umaabante and then the rest umaatras. Amen? Did you get this? Then, kita na iba talaga ang kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos. That's why I hope and pray from time to time, patuloy natin ipinapanalangin na isang araw, ang ating kaisipan ay magkaroon ng tunay na kaunawaan sa kaisipan ng Diyos. Upang sa ganon, ang Diyos ay maging kaisa natin, o ikaw at ako ay maging kaisa ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa bawat pagkakataon ng buhay natin. Makita natin ang lahat ng ating iniisip, lahat ng ating ginagawa, kaisa niya sa lahat ng pagkakataon. Hindi tayo nagbibuild ng anumang bagay para tayo matanyag.
We are not in the ministry para tayo matanyag. Hindi natin binibuild ang church na ito para tayo matanyag sa lugar na ito, sa syudad na ito. Amen. Hindi tayo nag-evangelize para tayo matanyag. Hindi tayo nagkakawang gawa o hindi tayo, you know what, umaabot sa community para tayo matanyag. No. That's why we need to check the intention of our heart. It's because kung ang nasa isip lamang natin para tayo matanyag, I tell you, that is the end of our life. Look at, read. Am I right? Read your Bible. Ang ginawa ng Diyos. 6, sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisang kanilang wika. Meron bang mali sa pagkakaroon ng iisang wika o lengguwahe? Ibig sabihin ng wika, nagkakaisa sila sa salita. Did you get this? No? Subalit, pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. You know, kung bakit ito ang sinabi ng Diyos? For only one reason. From the start, nakita ng Diyos na mali ang motibo ng kanilang puso. Tingin mo, tama ang motibo ng puso mo, I tell you, no, ang Diyos pa ang tutulong para i-build yan. Amen. No? But the reason kung bakit ganito ang salita ng Diyos is because from the start, mali na yung kanilang foundation. Mali na yung kanilang motibo. Mali na yung kanilang nasa isip at puso. Kung mali ang nasa kanilang isip, now, anong dapat na mabago? Dapat mabago. Tama po ba? Amen? And look at here on verse 7. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. Then that's why, no, kung bakit merong spirito ng hindi pagkakaunawaan. Why? No? Here, sa pagkakataong ito, because of God. But in our present time, no, one of the reasons kung bakit, you know what, namamayagpag ang kawalan ng pagkakaisa, ang kawalan, you know what, ng hindi pagkakaunawa sa isa't isa, ay dahil sa maling kaisipan ng bawat tao. Dahil sa maling kaisipan ng bawat isa sa atin. Is that true? Why? It's because ayaw natin pagsikapan na ang isip natin ay ituon natin ayon sa kaisipan ng Diyos. Ayaw natin pagsikapan na ang buhay natin pagkaisa natin ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit ko nasabi yun? Ayaw natin pagsikapan. Anong ginagawa mo araw-araw? Every day in your life, anong routine mo? Yes. Busy tayo sa maraming bagay. That's true. Sino ba ang hindi busy? Meron bang ministry humiga at humilata? Meron bang ganun ministry? Wala naman siguro, di ba? Pag sinabi, anong ministry mo ngayon? Even Satan, meron siyang ministry. Why? Kasi